Kay Estela Zihandilar, Sally Roth, Elenia S. Mabanglo, mula sa mga liham ng isang Pransesang Javanese, Japara, Mayo 25, 1899. Ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno, iyong babaeng malaya na kapag mamalakit nakaakit ng aking loob. Iyong masaya, may tiwala sa sarili, masigla't maagap na hinaharap ang buhay. Puno ng tuwa at sigasig, pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan, kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon. Totoong sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga kuting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho at nagsisikap na bagong kababaihan ng Europe. Subalit, nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaring suwayin. Balang araw, maaring lumuwag ang tali at kami pawalan. Ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaring dumating iyon. Ngunit baka pagkatapos pa ng 3 o 4 na henerasyon. Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong puso't kaluluwa, kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan? Tuwirang sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang lahat ng mga institusyon namin. Wala akong iniisip gabi't araw, kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa aking sarili, magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito. Kaya lamang ay may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin, at ito ang pagmamahal na inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay. Mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin, kundi pagmamahal at kabutihan? Mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo? Ngunit hindi lamang tinig nito ang umaabot sa akin. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit nung musmos pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon. May isang naiibang kabuluhan ito, isang kahulugang hindi maabot ng aking pangunawa. Gumigising ito para hangarin ang pagsasarili at kalayaan. Isang paghahangad na makatayong mag-isa. Ang puso ko'y sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba. Buong lungkot na pinag-aalab ang mithiin kong magising ang aking bayan. Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malayong lupain. Umaabot sa akin at sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba. Dala nito ang binhing sumupling sa aking puso. Nag-ugat, sumibol hanggang sa lumakas at sumigla. Ngayon kailangang sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo. Panganay ako sa 3 babaeng anak ng region ng Japara. Ako'y may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo kong si Pangeran Aryo Jondro Ginoro ng Dimak ay isang kilalang leader ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unahang regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat, ang sibilisasyong kanluran. Lahat ng mga anak niya ay may edukasyong European at halos lahat ng iyon, ng ilan ay patay na ngayon, ay umibig sa kanlurang minana sa kanilang ama, at nagdulot naman ito sa mga anak nila ng uri ng pagmamalaking nagisna nila mismo. Karamihan sa mga pinsan ko't nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-aral sa Hoggery Burger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa 3 nakatatandang kapatid kong lalaki, 3 taon na ngayong nag-aaral sa Netherlands at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang 2 pa. Samantala, kaming mga babae, bahagyan ng magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral dahil na rin sa kahigpitan ng aming lumang tradisyon at kumbensyon. Labag sa aming kaugaliang pag-aralin ang mga babae, lalo't kailangang lumabas ng bahay araw-araw para pumasok sa eskwela.
Ipinagbabawal ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang babae. Hindi kami pinapayagang pumunta saan man, liban lamang kung sa paralan at ang tanging lugar ng pagtuturong maipagmamalaki ng syudad namin na bukas sa mga babae ay ang libreng grammar school ng mga European. Nang tumuntong ako ng 12 taong gulang, ako ay tinali sa bahay. Kinakailangang ikahon ako. Ikinulong ako at pinagbawalang makipag-ugnayan sa mundong nasa labas ng bahay. Ang mundong hindi ko na makikita marahil, iban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero. Isang di kilalang lalaking pinili ng mga magulang ko. Ang lalaking ipinagkasundo sa akin na hindi ko namamalayan. Noong bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin. Isang musmus pa na nagmamahal sa buhay. Subalit wala silang nagawa. Hindi nahikayat ang mga magulang ko. Nakulong ako ng tuluyan. 4 na mahahabang taon ang itinagal ko sa pagitan ng makapal na pader. At hindi ko nasilayan minsan man ang mundong nasa labas. Hindi ko alam kung paano ko pinalipas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang naiwan sa akin ay ang pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. Ito lamang ang nag-iisang liwanag na nagpakulay sa hungkag at kainip-inip na panahong iyon, na kung inalis pa sa akin ay lalo nang naging kaawa-awa ang kalagayan ko. Lalo sigurong nawala ng kabuluhan ang buhay ko't kaluluwa. Subalit, dumating ang kaibigan ko't tagapagligtas, ang diwa ng panahon. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang mga yabag nito. Nayanig sa paglapit niya ang palalot matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasara. Kusa ang iba na may pilit at bahagya lamang, ngunit bumukas pa rin at pinapasok ang mga di inanyayahang panauhin. Sa wakas, nakita ko muli ang mundo sa labas ng ako'y 16 na taon. Salamat sa Diyos. Malalabasan ko ang aking kulungan ng malaya at hindi nakatali sa isang kung sinong bridegroom. At mabilis pang sumunod ang mga pangyayaring nagbalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang prinsesa bilang Reyna Wilhelmina ng Netherlands, opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang namin ang aming kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming buhay, pinayagan kaming umalis sa bayan namin at pumunta sa syudad na pinagdarausan ng pagdiriwang para sa okasyong iyon. Anong dakila ng tagumpay iyon? Ang maipakita ng mga kabataang babaeng tulad namin ang sarili sa labas, na imposibleng mangyari noon. Nasindak ang mundo, naging usap-usapan ang krimeng iyon na dito wala pang nakagagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang European at para naman sa amin, walang reynang yayaman pa sa amin. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo. Mas malayo. Wala akong hangaring makipamista o malibang. Hindi iyon ang dahilan ng paghahangad kong magkaroon ng kalayaan. Ibig kong malaya upang makatayo ng mag-isa, mag-aral, hindi para mapailalim sa sinuman at higit sa lahat, hindi para pag-asawahin ng sapilitan. Ngunit dapat tayong mag-asawa. Dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanan magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ang pinakamalaking may pagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. At ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pang ang ekspresyon ang sabihing miserable. At paano nga ba hindi magkakaganoon kung tila ginawa lamang para sa lalaki ang mga batas, kung pabor para sa lalaki at hindi para sa babayang batas at konbensyon, kung ang lahat ng kaluwagay para sa kanila lang?